Inuupo, ante! Makapal at maitim na usok ang bumalot sa mga nasusunog na bahay sa Butuan City. Mabilis na kumalat ang apoy. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng apoy pero ilan sa tinitingnan dahilan ang octopus connection sa kuryente at batang naglalaro ng posporo. Itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw na ipatupad ang nationwide na mala Davao model ng War on Drugs noong 2006 o 2016. Sa pagtinig ng Quad Committee ng Kamara, umiiyak na idinetalye ni Garma ang model na may kaakibat daw na bayad ang bawat drug suspect na napapatay sa mga operasyon. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Ayon kay Garma, ang Davao Model ay ang sistema ng pagpondo sa mga drug operation at paggawad ng reward tuwing nakakapatay ng drug suspect. Depende raw sa klase ng drug suspect ang halaga na pwedeng ibigay na nasa 20,000 hanggang 1 million pesos. Itinuro ni Garma ang kanyang upperclassman na si Napolcong Commissioner Edilberto Leonardo na inatasan daw ni Duterte na bumuo ng task force para rito. Nabanggit din daw ni Leonardo kay Garma na may outline na siya ng magiging operasyon ng task force. Si Leonardo rin daw ang may kakayahang magsama o magtanggal ng pangalan sa narcolist at tukuyin kung ano ang threat level nito. Tingin din niya may papel dito si Senador Bongo na minimit daw ni Leonardo. Isang linggo raw na nag-isip si Garma bago ginawa ang affidavit na isinumite sa Quadcom. Wala raw pumilit sa kanya na gawin ito. Natatakot daw siya para sa buhay ng kanyang pamilya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina dating Pangulong Duterte, Leonardo at Go. Itinuro rin ni Kerwin Espinosa si dating Pangulong Duterte na nasa likod ng pagpatay sa kanyang ama na si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Emosyonal si Espinosa habang binabalikan kung paanong binaril ang kanyang ama na nanlaban umano kahit nakakulong na sa Baybay City Provincial Jail. Sinabi rin ni Espinosa na tinakot siya ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa para idawit si dating Senadora Laila de Lima sa drug trade. Naniniwala si Espinosa na si Duterte ang nag-utos na idiin si de Lima. Itinanggi ni De La Rosa ang akusasyon. Isang beses lang daw niya nakausap si Espinosa at kaugnay ito kay Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Sinabi noon ni Espenido sa Quadcom hearing na may sinusunod na quota at reward system sa Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. Nakita natin sa TV na ang dating presidente nagsasabi na patayin niya lahat ng mga narcolist. So, sa pagkaintindi ko, siya talaga ang nag-utos na patayin ang papa ko. So, sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas at si Ma'am Laila, protector. Pag makita ko yan, suntukin ko siya sa
sino siyang malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. Nung pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinito. Iginit naman ni dating Senadora Laila de Lima na noon pa man ay sinabi na niyang inosente siya. Ang testimonya naman ngayong araw ay lalong nagpalakas sa kanyang kagustuhan na magkaroon ng hustisya. Hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa iba pang biktima ng sistema na ginagantimpalaan ang mga nagsisinungaling at pinaparusahan ang mga nagsasabi ng totoo. Duda ang mister ng Pinay nurse na natagpo ang patay sa Abu Dhabi sa paliwanag ukol sa pagkasawi ng kanyang asawa. Lalo't may nabanggit daw noon ang misis na may kumukursunada sa kanya ng mga foreigner. May report si Joseph Moro. Agosto nang lumipad papuntang Abu Dhabi ang nurse si Reyna Jane Ancheta para sa pangarap na magandang buhay. Pero nitong linggo, hindi siya makontak ng kanyang mister na si Kenneth. Maghapon po kasi ng Sunday, hindi siya nag-reply. Ang akala ko naman, baka walang wifi. Tapos nung Monday na, minimessage ko pa rin, magtatanghali ng ganun, wala pa rin. Doon na po ako nag-report. October 8, masamang balita ang natanggap ni Kenneth, patay na raw ang kanyang misis na si Reyna. Nagulat po ako doon. Hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari sa wife ko po. Wala sa scene yung phone niya tsaka yung Emirates ID. Ayon sa ospital na pinagtatrabuhan ni Reyna October 6, na matagpuan ang kanyang labi sa highway papunta sa Dubai, 2 oras ang layo sa Abu Dhabi. Ayon naman sa agency ni Reyna, car accident po. We have limited information din kahit pa meron kaming counterpart dun sa Abu Dhabi. dahil sa magkakaibang paliwanag si Kenneth na puno ng pagdududa sa sinapit ng misis. May naikwento raw kasi si Reyna na 2 foreign national ang kumukursinada sa kanya sa tinitirahang dorm. May nakilala rin daw si Reyna na kapwa Pilipino na kay nahinala umano. Ang gusto ko lang talaga, hustisya para sa wife ko po. Gusto kong malaman at makita ng proof na vehicular accident talaga. Sabi ng Department of Migrant Workers, hinihintay nila ang police report ng mga otoridad mula sa UAE. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila kay Kenneth na nakatakdang lumipad pa Abu Dhabi. Humingi ng tulong sa pamahalaan si Kenneth na maisama ang isang kaanak sa paghahanap niya ng sagot doon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ninakawan na hinalay pa umano ang isang babaeng Chinese na magpapapalit lang sana ng pera. Ang mga suspect, mga kapwa niya Chinese. May report si Darlene Kai. Balisa at hindi makapagsalita ang 38 taong gulang na babaeng Chinese national na ito habang nagre-report sa Pasay Police. Ginahasa at ninakawan daw siya ng mga kapwa Chinese nationals. Sa sobrang trauma, hindi pa raw niya kayang magbigay ng panayam kaya kaibigan niya ang nagkwento. Nakahanap daw ang biktima online na magpapalit ng perang Chinese yuan sa Philippine peso. Babae raw ang nakausap niya, pero they agreed that they will be meeting up in somewhere in a hotel in Pasay for the currency exchange. But unfortunately, when she went into the appointed room, it appears that there is another 3 males whereby they actually controlled her and forced her to pass all her items, and to after that they did something sexually harassment to her. nasa kwarto rin daw ang kausap online ng biktima nang mangyari ang pangahalay. Kinuha raw ang mga gamit ng biktima pati ang pera niyang nasa 20,000 pesos. Pagkatapos nito, pinaalis na siya ng mga suspect. Dumulog siya sa mga pulis. She is traumatized. She is shaking all around her body. Of course, she wants justice. Inabutan ng Pasay Police sa hotel ang isang lalaki at isang babaeng parehong Chinese national na positibo raw kinilala ng biktima. Nakuhanan ng 2 baril ang mga suspect. Foreign national sila at bakit naman meron silang baril, hawak-hawak. So baka maaaring involved sila sa mga ibang gawaing illegal. Tinutugis ang 2 pang suspect. Tumanggi magbigay ng panayam ang mga naarestong suspect na hindi raw marunong mag-Ingles. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang ilang buwang surveillance, nahuli ang tinaguriang Pogo Godfather sa bansa na si Lim Soon Han. Partner umano siya ni dismissed Mayor Alice Guo na tinatawag din daw na Madam Hua. Ayon sa testigo ng PAOK, may report si Salima Refran.
Sa puwersang inaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, AFP at Bureau of Immigration, si Lin Shunhan sa Binyan, Laguna kagabi. Siya ang tinaguriang Pogo Kingpin o Pogo Godfather sa bansa at sinasabing big boss ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sa tulong ng interpreter, dumipensa si Lin. He thinks he's arrested strong guys, and then maybe after that he will provide the passport. Pinakukumpirma pa sa Chinese Embassy ang passport niya na nasa ilalim ng pangalang Liu Dong. We will check baklas yung picture. Ibig sabihin, meron siyang nakitang passport, tinanggal niya yung picture, nilagay niya yung picture niya, tapos inassume niya na kung sino yung nasa passport. Sa ilang buwang surveillance kay Lin, bantay sarado siya ng bodyguard. Paiba-iba rin daw ang mga mamahalin at armored o bulletproof niyang sasakyan. Sa impormasyong nakalap ng PAOK, pinanganak si Lin sa Fujian, China noong 1991. 2016 nang una siyang dumating sa Pilipinas. May SRV o Special Resident Visa din si Lin, dahilan para malaya siyang manirahan at makapaglabas-masok ng bansa. Sila yung mga nagsimula ng Pogo Hub dito, mga Pogo operations dito. Although they started small, during 2017. Lahat ng Pogo na tinayo nila talagang scamming ang intention. Hindi bababa sa 18 Pogo ang naipatayo ni Lin sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at ang dating Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac na parehong iniuugnay kay dismissed Mayor Alice Guo. May hawak daw ang PAOK na testigo magpapatunay ng koneksyon umano ni Guo kay Lin. Nalaman ko na nga lang po na mayor siya at siya si Alice is noong nagsisinig na. Siya, si Madam Wise nagre-report kay Boss Boga kung ano na yung status ng pagtatayo doon sa loob ng Baufuland. Magka-partner po sila. Sari-saring krimen din daw ang nasaksihan niya sa Lucky South 99. Siya po ang nagpapatorture. Tingin din ng PAOK si Lin ang sadyang tinatago o hindi binabanggit ni Guo sa mga pagdinig. Our belief is that Alice Guo or Guo Waping is merely a front. Part of the criminal organization. Nahaharap si Lin sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice kaugnay ng Lucky South 99. Bukod kay Lin, timbog din sa operasyon kagabi ang 12 dayuhan, kabilang ang isang blacklisted sa immigration. Gayon din ang 9 na Pinoy na pawang mga bodyguard, driver at staff na nahulihan ng mga baril. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadismaya si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya itinuring na kaibigan ng bise. How would you describe your relationship with the Vice President now? I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos ang talagang kaibigan niya. Kahit kailan ay hindi raw sila naging magkaibigan ng Pangulo kahit naging magkatandem sila noong eleksyon 2022. Ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit, ang unang foreign trip ng Pangulong Marcos na hindi niya itinalagang caretaker ng gobyerno si Duterte. Rumampang ala Colonel Saito sa Disneyland si Dennis Trillo. Kumasa rin siya sa crop top challenge habang namamasyal doon. May report si Aubrey Carampel. Colonel Yuta Saito is in Tokyo Disneyland. Pero ang pulang araw star na si Dennis Trillo biglang na-out of character kapag kasama ang anak na si Dylan. #slay for the king of the crop top. Nang ma-pull off din ni Dennis ang striped crop top, wide blue jeans at black sling bag. Hindi rin pinalampas ng Kapuso Drama King ang love for TikTok dahil this time, hindi na niya kailangang magtago dahil all-out support ang wife na si Jeneline Mercado. May bonus pang behind the scenes. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.